Naganap ito sa isang liblib na pook, sa isang bayan sa probinsya ng Maguindanao, sa isang barangay sa bayang ito, sa 2 sityo sa barangay na ito. Dito sa Sitio Nabalawag at Sitio Lagon, sa Barangay Pagueda, bayan ng Talitay, probinsya ng Maguindanao, natutunan ng isang komunidad ang sama-samang pagkilos. Puspusan ang naging pagpupulong at pagtutulungan. Masigla mga talakayan at pagpapalitan ng ideya. Nagsimula ito ng pangunahan ng Oxfam at Kadtuntaya Foundation Incorporated, ang isang proyekto na gumagamit ng community-led total sanitation approach. Ang community-led total sanitation o tinatawag nating CLTS ay isang pamamaraan na kung saan komprehensibong sinasagot natin ang problema ng mga komunidad sa sanitasyon, lalong-lalo na ang kanilang gawi sa open defecation. Ito yung pagtae sa kung saan-saan, hindi gumagamit ng kasilyas o kubeta na tinatawag natin. Kaya naman isang humanitarian team na binubuo ng Oxfam at Kadtuntaya Foundation Incorporated ang nagpunta sa Barangay Pagueda para alamin ang sitwasyon ng mga mamamayan. Kasama ang mga residente ng barangay, pinag-aralan nila ang pagtugon sa mga suliraning pangkalusugan na hinaharap nila bilang isang komunidad. Gumawa kami ng isang knowledge, attitudes, and practices survey. Tapos, ngayon bumabalik kami sa community para tiyakin ang findings ng survey, validation kumbaga. Matagal na iwan ang lugar na ito, 3 taon. Sa pagbabalik nila, ang dating gawin pa rin ang pagtae kung saan-saan ang kanilang ginagawa. Mayroon mang kasilyas, ang mga ito'y barado na. Kaya naman ang iba'y nagpupunta sa malawak na bukirin o sa kani-kanilang bakuran para doon tumae. Napakalaking peligro sa kalusugan ng mamamayan ang ibinibigay ng open defecation. Sa pagdating ng humanitarian team ng Oxfam at Kadtuntaya Foundation Incorporated, nagsimula na ang isang proseso para gawing open defecation-free ang Barangay Pagueda. Community-led Total Sanitation Program. Community-led, ibig sabihin, pinangungunahan ng komunidad. Alaylay lang ang mga NGOs at LGUs. Mas mapagpasya ang mamamayan. Ang CLTS ay una nang pinalaganap sa Bangladesh noong taong 2000 at mabilis na kumalat siya sa ibang mga bansa, Africa, Middle East at maging dito sa Asia. Sa Pilipinas, sinususugan ito ng Department of Health at maging ng iba pang mga organisasyon ay nagsimula na rin na ipatupad ang CLTS, lalo na dito sa bandang Visayas. May 7 tiyak na hakbang ang CLTS program. Tunghayan natin ang mahakbang na ito ayon sa karanasan ng mga taga-Barangay Pagueda. Step 1. Ang site visit. Para sa unang hakbang, binisita nila ang komunidad ng Barangay Pagueda. Nagpulong sila kasama ang mga opisyal ng barangay. Ipinakita nila ang resulta ng survey na ginawa, ang Knowledge, Attitudes, and Practices Survey. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga residente na tumugon. Nagkaroon ng palitan ng ideya. Napagkaisahan nilang tumutok sa 2 sityo sa Barangay Pagueda, ang Sitio Nabalawag at Sitio Lagon. Step 2. Ang mapping exercise. Ang pangalawang hakbang ay tungkol sa pagsasagawa ng isang mapping exercise. Nagpulong ang mga residente sa isang malawak na bakuran. Nagdrawing sila sa lupa ng isang mapa. Gamit nila yung mga materyales na makikita sa paligid tulad ng mga sanga ng puno, patpat, dahon, bato, at buhangin para itakda ang boundary ng komunidad at tukuyin ang mga open defecation sites o mga lugar kung saan tumatay ang mga residente.
Participatory ang community mapping dahil sila mismo ang nagtatagda ng mga landmarks. Sila mismo ang nagsusuri ng kanilang kapaligiran. Sila mismo ang tumutukoy ng mga lugar kung saan sila tumatay. Step 3. Ang pagkwenta ng peligrong hatid ng open defecation sa bawat pamilya. Pinangunahan ng facilitator ang pagkukwenta ng maaaring gastusin ng isang pamilya kapag nagkasakit ang isang miyembro nito dulot ng pagtatae. Sinisimula nito sa pagkwenta ng dami ng tae na nagmumula sa isang pamilya. Kung ang isang pamilya ay may 11 kasapi, sabihin ng 1 kilo ang inilalabas na tae ng bawat miyembro kada araw. 11 sila kaya't ito ang dami ng tae na lumalabas sa isang araw, sa isang linggo, at sa isang buwan. 577 at 3/4 na kilo sa isang buwan. Katumbas na ito ng 2 pampasaherong jeep. Ganon karami. Malaki rin ang gastos kapag nagkakasakit ng pagtatae ang isang miyembro ng pamilya. Ang pamilya ni Mugni Gulaban, halimbawa, ay gumastos ng 400 kada araw sa pagpapa-ospital. 3 araw ang itinagal ng kanyang anak sa ospital. Hindi pa rito kasama ang pamasahe at pagkain. Step 4. Transect walk o pag-iikot sa komunidad. Naglibot ang mga residente at humanitarian team sa komunidad. Pinuntahan nila ang isang open defecation site. Ipinakita sa kanila ang dumi ng tao na naiipon sa mga lugar na ito. Sa prosesong ito, hahanguin ng facilitator ang sample ng tae mula sa open defecation site. Ihahalo ito sa tubig. Tatanungin sila kung kaya ba nilang inumin ang tubig na may halong dumi ng tao. Siyempre, ang isasagot nila ay hindi. Sapat na ang ehersisyong ito para kumbinsihin ang mga residente sa kahihiyang gawin ng pagtae saan-saan. Sa pagkakataong ito, mahalagang ibahagi sa mga residente ang iba't ibang ruta na maaaring daanan ng tae ng tao patungo sa pagkain o sa katawan ng tao at kung paano ito humahantong sa pagkakasakit. Sa yugtong ito, nagkaroon na ng hugis ang pagkakaisa ng komunidad. Handa na silang kumilos at maglapat ng solusyon sa kanilang problema sa open defecation. Isa sa pinakamainam na solusyon sa mga problemang dulot ng open defecation ay ang pagtatayo ng kasilyas. Step 5. Panawagan sa pagkilos. Hihikayatin sila ng facilitator na mag-isip ng mainam na disenyo para sa itatayong kasilyas. Tatanungin ng bawat pamilya kung bukas ba silang magtayo ng kasilyas. Aalamin kung sino ang may gusto. May magsasabing gusto nilang magkaroon ng sariling kasilyas. May magsasabi rin naman na makikibahagi sila sa kasilyas ng itatayo ng isang pamilya. Ang tungkulin lamang ng humanitarian team ay tiyaking wasto ang teknolohiyang gagamitin sa mga kasilyas. Tinukoy na rin kung sino ang mamumuno at ano ang mga materyales na gagamitin. Step 6. Implementasyon at monitoring. Dahil dating mga evacuees or buckwheat ang mga residente ng Pagida, minabuti ng Oxfam at Katuntaya Foundation Incorporated na mangalap ng mga materyales para sa pagtatayo ng mga kasilyas. Kaya't binigyan sila ng mga PVC pipes at toilet bowls o inidoro. Ang iba pang pangangailangan tulad ng kahoy at pangdingding ay tumayong kontribusyon ng komunidad.
Lalaki, babae at bata, lahat sila ay tumulong ayon sa kanilang kakayahan. Ang lakas paggawa ay isang pangunahing ambag sa pagtatayo ng mga kasilyas. Step 7. Deklarasyon para sa isang open defecation-free community. Naitayo na ang mga kasilyas. Isang tagumpay ito para sa mga mamamayan. Dahil nangyari lamang ito nang naging bukas sila sa maibabahaging tulong ng Oxfam at Katuntaya Foundation Incorporated. Higit sa lahat, naging bukas sila na tanggapin ang kanilang maling gawi kaugnay ng pagtae sa kung saan-saan. Naipamalas rin nila ang kanilang kakayahan sa sama-samang pagdedesisyon at pagkilos. Nagpapasalamat po kami sa Oxfam na kahit papaano ginawa ng paraan na makasama kami as representing IPNSO Maguindanao. Siya rin na kaisa agad ang parinaso. Pilaminti ito kapag sakit. Kaya na, so, pagdagunog kepay, mga kuano kepay, na deko na niya. Pagkakalat niya kuano na di galimuran niya na kaya siya niya mabagay pagkanggeni na sakit sa kitataw. Nagkaroon pa kami ng pag-contest. Binigyan namin ng premyo ang pinakamabilis magtayo ng kubeta. So nyano na ako siya nakapasa na si Mugni Gaban, kani kadua na si Liga, Mandi. Ang deklarasyon ay ang kolektibong pahayag ng mga residente na magiging open defecation-free na ang kanilang komunidad. Aming ipinapahayag na hindi na itulot ang open defecation. Isang papel ito na kanilang nilagdaan. Pero higit pa ito sa isang kasulatan. Ito ay katibayan na dumaan sila sa isang proseso ng pagmumulat at sama-samang pagkilos. Narito sila ngayon na handang panindigan ang pagbabago ng mga gawi para sa ikalulusog ng kanilang mga pamilya at komunidad. Ang pagbabago ng gawi sa open defecation ay inaasahan natin na hahantong din sa iba pang pagbabago sa hygiene practices tulad ng hand washing, pagsisiguro na ang tubig inumin ay malinis, maging ang pinagkukunan nila o ang pinaglalagakan ng mga tubig na inumin ay malinis. Bukod doon, nakikita rin nila ang halaga ng malinis na kapaligiran, ang pagsasaayos ng mga basura, hindi pagtapon sa kung saan-saan, o ang tinatawag natin na solid waste management. Kung nagawa ito sa sitio na Balawag at sitio Lagon, kayang-kaya din itong gawin ng iba pang komunidad